tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Ay. Ay, ako po ay graduate last March and ang hirap pala maghanap ng trabaho. Help! Tips! Hay! Ang dami nitong exclamation point, Grabe. question mark, sandamukal, nakakalurke. Mukhang matindi biyang yung ano. pangangailangan. Kasi kung tutusin, kailan ka lang ba nag-graduate nung March? Let's say nag-graduate ka, I don't think it's the first week of March. Malamang yan sa regular school year, mga third week o bago, at least bago mag-Holy Week. 'Di ba? So yung week before Holy Week. So kung tutusin, wala pang 15 araw. Ay, siguro baka binobomba na sa bahay. Grabe naman. Graduate ka na. Wala ka pa rin yung trabaho. Hindi ka pa naghahanap ng trabaho. May mga ganyan. Baka. Pero okay, so gusto nating sabihin, sige, dahil sinabi mo yan, Jegs, gusto muna natin bigyan ng message yung mga magulang. Yan, Okay, so nagigets natin na siguro po talagang nahirapan po talaga kayong pag-aralin yung mga anak ninyo. Kating-kati na po kayo na sana po sila ay magkaroon na ng trabaho ng mga tulong. Una sa lahat, hindi po nating investment ang mga anak natin. Tama. Ibig sabihin, hindi po required na yung mga anak po natin magbibigay po sa atin or ibabalik yung kabaitan natin or ibabalik yung pinang-tuition fee natin at pinaghirapan natin na maraming taon na pag-aralin sila. Yan, chick yan. Chick Diba? yan ng pink na bullpen. Correct. Isang malaking check ng pink na ballpen. Hindi po ito isang requirement. Ngayon, kung magbibigay po sila ng 35K a month, wow. Specific. Kung magbibigay po sila, whether it's 5K, 500, 5 pesos, 35K, or kung ano man, ito po ay pasasalamat. Tama. Diba? Pero hindi po sila required. Naiintindihan naman natin, Jegs. Gets natin. Kasi syempre, lalo na ngayon sa crisis. Crisis talaga. So maghahanap talaga ng extra sources of income. Pero wag po natin talagang isipin na kaya natin pinag-aaral yung mga anak natin para eventually sila po ay para sa kanila, hindi para sa atin. Para sa kanila. At kaya din naman po natin sila pinag-aaral. Kaya tayo hopefully nag-family planning. Yes. Kung ilang mga anak yan, 'di ba? With the hopes na because mahal natin sila, mabigyan sila ng maayos na future. Kasi ito po ay ang ating responsibility as parents. Yan. Binigyan po tayo ng responsibilidad to take care of a human being. Ngayon, ito naman po ay advice para dun sa lahat ng mga papunta sa mot-mot. Ayan. Tapos, hindi iniisip na pwede silang maging magulang sa mga pinagagawa nila. Ayan. Diba? Umayos kayo. Umayos po kayo. It is a responsibility. You are now in charge of a human being. Magagalit si Nicole Ayala pag sinabi mo, hindi po namin Ay, sinasadya. Ayan na yung pabo. Ito na naman po tayo sa hindi sinasadya. Nayaya mo talaga ako dyan sa hindi sinasadya. Yung kung saang motel kayo pupunta, hindi ba yun sinadya? Nung nagpara kayo or nung nagbook kayo. Diba? Noon kasi para-para eh. Oo. Diba? So from para to actually booking, diba? Meron ka ng choice dun eh. Alam niyo hindi kung mo pwedeng sabihin hindi namin sinasadya, hindi namin alam, pambihira. Alam niyo kung bakit ganito si Nicole?
Kasi dati wala pang booking. Pag sumakay siya ng taxi, kilala siya ng taxi driver. Sa true. Nakakainis. Dati pa nga pumipili pa ako ng taxi noon, nung araw. Nung dalaga pa ako nito, pumipili ako ng taxi na walang love radio sticker. Yung love radio sticker ng noon kasi ay yung napakalaking sticker na pula sa likod. So, it's easy for me na makita kung yung taxi ay may sticker o wala. Diba? So, kung walang kulay pula na malaking sticker, yan ang paparahin ko. Diba? So, ibig sabihin, kaya bakit nabanggit ni Diego? Ibig sabihin, from the time na papara ka to the time na nakarating ka sa iyong paroroonan, there's always a choice in between. May choice yan. Kaya hindi nyo pwede sabihin, naku, hindi po namin sinasadya or hindi namin alam. Tigilan ako sa ganyan. Tigilan talaga ako sa ganyan mga eksena. Diba? So yun. There's always a choice. So it's a reminder para dun sa mga hindi pa handang maging magulang, mag-isip-isip po tayo sa ating mga actions. Kasi kapag bigla pong may nabuntis, may nabuong bata, 'di ba? Responsibilidad na po natin sila. Tayo na po ang tinalagang guardians dito sa lupa. 'Di ba? So, yun nga. Kaya tayo napunta diyan sa eksenang 'yan. It's a reminder for the parents na guardians tayo nitong mga batang 'to. Hindi po binigay ito sa atin para pagdating ng araw, ibabalik po nila lahat ng mga ginastos natin. Saka ibang klaseng species sila ngayon, ha? Ay, iba din. Kasi merong mga estudyante, ako naririnig ako na halimbawa, gusto niya pagka-graduate, gusto niya magpahinga. Kasi merong ganon. Parang napagod din siya sa pagiging estudyante. Correct, meron din may ganon. May mga next year na. May year mga, off muna. Correct, leap year. Mas may years, may tawag sila dun dun sa time off nila Meron namang klase ng estudyante na katulad parang, nito na nagmamadali. Or meron din mga estudyante na habang nag-aaral, dumidiskarte na kaya maganda yung transition. Pwede din, nasanay mga na. interns tayo dito, di ba? Correct, na nagsa-sideline na ng job. They had to work also alongside studying. Kaya hindi rin mahirap sa kanila, Correct. hindi rin bago yung trabaho na. Alam mo siguro, bukod sa pagalitan natin yung mga magulang na ginagawang investment yung mga anak, no? Yung mga bata din na nakatutok ngayon, na relax lang din kayo. Correct. Yung mga bagong graduate. Alam nyo po nung araw, pasensya na po sa mga kwentuhang nung araw, pero ito talaga, just to let you know, ilan lang po ang jobs. It's either you're a doctor, an engineer, a teacher, Police. or a police. Diba? Ganun lang yan. Dentista. Yan na yun. Diba ngayon meron kang mga tinatawag na whatever, kinemalating programmer, channeling boom boom lay analyst. Diba? May virtual mga, assistant. correct. May mga ganyan. So, hindi naman natin sinasabing magpakabatugan ka. But, give yourself time para medyo mag-breathe. Kasi ang nararamdaman ko sa'yo, kakagraduate mo lang ng March. Hopefully itong March yung sinasabi mo, ha? Baka naman March 1992, di ba? Baka kahit ako talaga matataranta. Pero kung hindi, relax ka lang, think of other options, ganyan. Siguro kasi kaya din matindi yung, kung iintindihan natin, Jegs, no, matindi yung pangangailangan nila. Kasi, mahal ang gasolina. Nakikita din siguro nila na nahihirapan yung kanilang mga magulang, 'di ba? While hindi requirement para sa mga anak na ibalik sa mga magulang, yung mga anak mismo kasi ang nakakita nung paghihirap ng magulang, kaya gustong ibalik, 'di ba? Nasa sa kanila na yun. Correct. Tsaka isa pa diyan sa nagbibigay ng stress sa mga kabataan. Halimbawa, kung anong kurso ko, dapat ito yung trabaho na mapasukan ko. Ako. Yung mga classmate ko, nakapasok na. Correct. Ano ako ngayon? Totoo. March pa ako nag-graduate. Ano na ako ngayon? April pa lang. Wala pang 15 nga ng April April 14, ano ka ngayon? Ano ka lang? Relax. Relax ka na yan. Nakuha mo na ba yung mga credentials mo? Baka hindi mo pa nga nakuha Kaya nga, totoo. Yung mga ibang mga parang after graduation, whatever, kinemelatic, na-print na ba yung graduation photo? Hindi ka pa nga ata nakapaggawa ng graduation album sa Facebook sa sobrang, very, very, it was sobrang early on na nakagraduate ka. Kakagraduate mo lang. Pero, in a way, we're happy. Kung ako magulang mo, mahahappy din ako na ganyan ang attitude mo. Kasi, una, mukha kang pera. Very good yan. Very good yan. Kung ako magulang mo, happy ako para sa'yo, mukha kang pera. Namana mo ang kaugulian ng nanay mo. Pero ibig sabihin that gusto mo kaagad na maging responsible, ganyan. So, that's a good thing. Pero, okay, to give you tips on finding a job,
iba-iba kasi talaga yan eh. Meron nga akong pinost sa Facebook na nung isang araw, sabi ko, tip ko ito para sa mga gagraduate. Kapag ka nag-a-apply kayo ng trabaho tapos tinanong kayo ng employer, 'di ba? What can you do? Ang sagot mo dapat, I can do all things through Christ who strengthens me. Yan. Nakakahiya naman. Kung hindi ka tanggapin. Saka Diba? dapat malaman nyo rin yung diskarte ng transition na tinatawag. Halimbawa, sa ngayon kung graduate ka ng nursing, wala pa Ayan. namang edi maghanap ka muna ng ibang Minsan nga kapag doon ka sa naghanap ka ng trabaho na hindi connected kasi habang wala pang Ang Nicole Yala na brand, di ba? wala. Ito hindi Wala ko naman, naman. di mo pinag-aralan to yung magdaldal sa radyo. Wala. Alam ko lang madaldal ako at saka bida-bida, di ba? Hindi ko alam na pwede siyang maging career. Oo. So, pwede din sigurong as an advice, katulad ng kung magpipick up ako galing sa sinabi ni Jegs, pwede rin na kung gusto mo lang din ng matry na magkaroon ng experience or nagmamadali ka sa income, then pwedeng hindi naman totally related sa field mo, yung Yes. hahanapin mo lang. 'Di ba? Kasi for all you know, baka naman yung mga kumpanya hindi naman sila tumitingin sa course. 'Di ba? Hindi naman eh. Parang ako yung transition ko dati, talagang gustong-gusto ko na graduate, kaya kumuha ko ng masscom. Oo. Wala naman, di naman basta-basta makakapasok ka sa radyo. Correct, during that totoo. time. At kahit naman hanggang ngayon DJ muna ako ng ballroom. Ayan. O diba, pag mga siniserve niyo yung pagkain, sabi ko, wait na, pakuha muna. Ayan. Diskarte. Tawag dyan, diskarte. Di ba? Hanggang sa unti-unti, pag may opening, din, saka ka kung doon ka talaga dadalhin, Totoo. wala kang magagawa. So siguro, ang pwede namin, ang isa sa mga masasabi Maging namin, practical maging siguro. practical, wag munang choosy. Especially since you are still gaining experience. Yun din naman talaga yung mahalaga, di ba? Na medyo mahasa ka na sa pagdating sa being a responsible employee. Yes. So ganun. So kung nagmamadali ka, then choose what's available for you na okay naman yung sahod na ganyan, 'di ba? Tama. Ngayon kung nakita mo within a year na hindi ito para sa iyo, then pwede ka mag-rethink. Kasi Correct. mukhang kaya namin 'to sinasabi kasi based ito sa sinabi mo na parang madaling-madali ka na. Oo. O edi kung madaling-madali ka na, kung ano yung nakahain sa'yo, edi yun natukain mo. Well, kung titingnan mo siguro lahat ng mga DJ dito sa Love Radio, Hindi ko sure kung Hindi naman ilan lang po yung may mascom. hindi talaga ito yung kurso, kumbaga, hindi ito yung first job. or first choice. Oo. Diba? So, you'll never really know. Just, I guess, try it. Tama. Kasama pa rin po ang kumikinang na ulo. Ako po si Diego Bandido. At ako po, si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kalmahan lang. Oo, relax lang. Parang si Alexander, swimming lang ng swimming. Diba? Tingnan mo siya, anak mayaman. Hindi na nagtatrabaho, hindi na kumakain. Diba? Si swimming na lang siya ng si swimming. Yan. Sabi ni sis Jean ba to? Napapanood ko kayo dito sa live, tas naririnig ko rin kayo sa radyo. Magic, Ay, diba? grabe. Magic. It's amazing. Para mas maganda yung experience nyo, yung may dalawang option, pwedeng manood, pwedeng makinig. Yan. I-download nyo po yung Love Radio app. Correct. Ngayon, kung gusto nyo, panoodin lang si Tanya Chinita. Pwedeng watch live. Halimbawa, kung boses nyo lang yung trip namin, diba? listen lang. Listen live. Oo. Ganon. Ganyan. Sabi ni Juliana Marina, pressure sa social media. Gusto na agad makapag-travel abroad. That's also... Isa pa yan. Yeah, that's also a possibility. Na kaya Gina, kasi syempre nakikita na ano na ngayon dahil kaya ako sinasabi lagi nakasalanan ng social media yan. Kasi nakikita mo na ngayon yung kung ano nangyari dun sa kabatch mo. Tapos na-realize mo na yung Kinukumpara mo, sarili mo. yung kabatch mo na natandaan mo, kumukopya lang sa'yo, sobrang average, below average pa nga, pasang-awa lagi. Ikaw tong, yung parang kahit papano, level up, masipag talaga. Tapos makita-kita mo sa social media, nakapag-Bangkok. Correct. Diba? Nakapag-Hong Kong, ganyan, diba? So ngayon, ang pressured problema, ka. hindi nyo nakikita yung sa likod nun. Malay mo, nakapag-Bangkok siya, nakapag-Hong Kong kasi naghanap ng AFAM. Pwede. Hindi dahil sa Diba? pinag-aralan. Correct.
Pero ikaw, yung insecurity mo, nag-shoot na through the roof. Tama. Umangat na ng bonggang-bongga na hindi mo alam kung ano yung kwento nun. Correct. Diba? Kaya siguro ganon. Ganyan. Yan, sabi ni Mitty, ako din po, naririnig ko rin kayo sa radyo. Ayan, very good. Kung Salamat. naririnig nyo kami sa radyo. Yan. Oh, sabi ni Soul Truck, always don't compare. May kanya-kanya May kanya-kanya tayong tayong timeline. Ayan. Totoo yan, diba? And favorite ko lagi yan na sinasabi na kapag ka nasa tamang panahon na, ibibigay talaga sa yan. Kahit anong ilag mo. Correct. Ganyan. Pero ang mabuti naman dun sa nag-PM sa atin is that meron kang desire to work. Kasi may mga iba, mas okay na sa akin yun, yung nagmamadaling maghanap ng trabaho versus dun sa walang pakialam. Ayan. Yun yung springboard mo, yung desire mo na Correct. mag-work. So, pwede mo siguro i-calibrate lang na kung kadalasan kasi sa mga kabataan kung anong natapos ko na kurso dapat ito talaga kagad una kong trabaho. Hindi. Kung pumunta ka ngayon sa mga food chain, yung mga nagsiserve diyan, Yan. iba-iba yung makurso niyan. Totoo. Oo. Correct. Iba-iba Just to get talaga. by lang, ito muna yung trabaho. Kanina, gusto ko yung word na sinabi mo, springboard. As your strengths coach, Yes! I wonder what your strengths are. Kasi sometimes, hindi natin alam, we operate or ang leverage natin na hindi natin alam ay based pala sa ating strengths. So for example, ang number 2 strength ko based on the Clifton Strengths Assessment is competition. So lagi ko naiisip dati, ang competition might be a negative trait. Kasi parang laging gusto mo, laging laban ng Gusto mo, ikaw laban, panalo palagi. ikaw laging panalo, ganyan. But when I found out that it is actually a strength, na-realize ko na yun pala yung springboard ko. Yan. Kaya ko naalala. Yun yung springboard ko, coming from the term that you mentioned kanina, yun yung springboard ko para galingan ko sa mga bagay-bagay. Because I'm very competitive. Yun. So, dun pala siya nang gagaling. Yan, di ba? Ako na-amaze lang ako nung kinuha ko yung test. Correct. Ala, Number 1 mo is ideation. English kasi. Pero alam niyo po, it's so interesting to know your strengths. So if you're interested, Yan, contact po. Coach. your kumikinang na strengths coach, Nicole Yala. O sa mga nanonood dito sa mga sabihin nating micro company o palaki ka pa lang. Correct. Ay, dito na napakalaking tayo, bagay international talaga. company na. Huwag kang mga- micro. Mga international companies, mas maganda nyo kung makita nyo yung strength ng taon nyo, mas madali mo silang maimamanage. Correct. Totoo. Kasi ikaw, strength mo dito ka. Pak. True. Ikaw naman, ito yung problema, dito ka. Correct. Kasi minsan, pinipilit natin ang isang, kunyari, team player na gawin niya ang isang bagay. Pero kahit na anong gawin, Weakness niya pala yun. Weakness niya pala yun. So dahil weakness niya, pwede niya itong matutunan, pero hindi siya mag-excel doon. Correct. So ang pwede nating gawin is, ano ba yung strength niya? Doon natin siya ilagay. Ganon. Dito ko rin parang naisip ko rin din kasi 'di ba may mga magulang ko minsan na yung anak nila gusto nila, eto anak, magsayaw ka, magkarate ka, Ayan, correct, magganito ka. Mm. Hindi naman pwede lahat pala kasi pwedeng strength niya yung dancing, yung singing, hindi. Kaya nai-stress yung bata. Pwede. O alam mo, speaking of, meron akong isang kwento tungkol dyan. Isang buong school year, ako po ay humihingi ng tawad sa aking bunsong anak na si Prince, no? Isang buong school year, iyakin. Halos every Friday, kasi every Friday is club day, umiiyak siya. Kasi he dreads going to dance club. Ako kasi yung pumili ng dance club. Bakit? Anong basihan? Siyempre, bata pa siya para mag-take ng Clifton Strengths. Wala, hindi naman pwede. Para lang to sa mga adults, no? Ang basihan ko is yung mga kaldag niya. So feeling ko dahil kumakaldag siya tapos patawa-tawa siya, lagi siyang kumikembot. Ganyan. Kinukuha niya yung cellphone ng tatay niya Correct. saka i-record yung sarili. I-record yung sarili niya na sumasayaw. So ang feeling ko noon is Dancer. dancer siya. Gusto niyang sumayaw. 'Di ba? Ang feeling ko talaga noon, gusto nitong sumayaw. Kailangan lang talagang i-hone, hasain lang talaga, ganyan. But I remember na nung mga first few days of classes, ang sinabi niya na talaga is gusto niya mag-arts and craft. Tapos sabi ko, una parang meron kagad akong feeling na okay, lalaki, arts and craft, parang hindi. Tapos, feeling ko, hindi ko naman siya masyadong nakikita na very crafty na person. So, kumbaga, para sa akin, syempre, ako yung adult, 'di ba? So, ako yung nakakakita, feeling ko, ganyan. Hindi ko, dinisregard ko talaga. Sabi ko, no. Or math. Sabi niya, sabi ko,
magmamat ka na club. Inaaral mo na nga yan all throughout the week. Tapos pagdating ng club day, which is supposed to be parang a break, di ba? Parang break siya eh. A break for, sa usual na ginagawa. Magmamat ka pa. Di ba? So, hindi talaga pumayag. In other words, wala na siyang nagawa kasi ang nanay niya nagbayad. Kasi may bayad yung yung club na yon. Ganon. In all fairness to him, I'm so proud of him na kahit na umiiyak, pumapasok pa rin siya talaga. Kahit hirap. Nag-iisa siyang lalaki doon sa buong club. Nag-iisa siyang lalaki. So isipin mo kung gaano kahirap. Mahilig sa kaibigan. Mahilig sa mga kasamang mga lalaki. Then kapwa lalaki niya, boys na naglalaro. Sa edad niya na 7. Ano na yan diba? Na wala siyang ibang gagawin kundi play. Pero ako hindi. Hone the skills. Bata pa lang, baka pwede maging G-Force. Mga ganyang klase mga eksena. And then, nagkaroon naman sila ng recital. Tapos na proud naman ako. Oo, nakita yung sumasayaw siya. Oo, sumasayaw siya, 'di ba? Na proud naman ako kasi alam kong hindi niya forte, ayaw niya talaga, 'di ba? Napilitan lang talaga siya, pero na-memorize niya yung steps. Hindi siya yun yung sinasabi ko, tama yung desisyon ko, sabi ko, kasi hindi ito nagpa-practice sa bahay. Hindi namin nakikita kahit kailan na mag-practice. May mga na-miss na mga practice session, pero hindi siya nahuli. Kumbaga, parang kung ano yung mga steps na gagawa niya man. So sabi ko, tama ako. But then the other day, nakita ko siya, sabi niya, Mom, where can I use your cellphone because I want to draw Mona Lisa. So sabi ko, sino Mona Lisa? Yung kapitbahay natin. Charot. Siyempre, di na-gets yung joke ko, di ba? So, sabi ko, okay. Tapos, pinakita ko yung Mona Lisa sa kanya. Tapos, natuwa lang ako sa kung paano niya drino. Of course, yung Mona Lisa na drino niya, hindi naman kamukhang-kamukha ni Mona Lisa, di ba? Parang medyo naapakan na mukha ni Mona Lisa. Pero natuwa lang ako sa, di ba, YouTube video. So, ang ginawa niya is, ginagaya niya according to ano yung instruction. Tapos, hindi niya pinopause and play, ha? So, parang tuloy-tuloy kung paanong sinasabi nung YouTube tutorial, kung paanong gagawin, ginagaya niya din talaga. Tapos, lumabas yung resulta. Again, it's not a perfect Mona Lisa, 'di ba? Pero doon ko nakita you can say na it's Mona Lisa, kulang lang tulog. Oo, kulang Mona Lisa na inapakan talaga mas accurate yung inapakan ng Mona Lisa. Pero, Mona Lisa. Pero ibig sabihin, my point is, ito yung sinasabi mo kanina, Jex, na minsan may tayong mga magulang, pinipilit natin sila. Kasi siguro, palibasa, frustration natin yun eh. Totoo. Ako, frustration ko talaga. Gusto ko maging cheerleader. Gusto ko talaga maging dancer. Ganyan. So, pinapasok ko sa mga anak ko. Pero sa totoo lang, what do they really want? That's the question. Ano ba talaga yung kanilang gusto? Strength ba nila yan? Ganon. Papakita ko yung picture ng Mona Lisa ang inapakan ko nandito sa phone ko. Pero ibig sabihin, kaya pala parang gusto niya ng arts and crafts. Kasi kahit papano, may pagkukunan. So kung i-analyze mo, saan yung Mona Lisa niya? Saan ba yung Mona Lisa? Ayun, diba? ayun, Napakalabo. Pero ibig sabihin, ito yung ginagaya niya. Ito yung Mona Lisa. Hindi siya masama. Medyo inapakan. Pero I mean, it's not bad. For a first timer. Ito na pala. Meron siyang ito. Ito na yung result. Ayan. At least mo na. Diba? Tinapakan, pero Mona Lisa pa din. So, ito, kung i-analyze ko, kung halimbawa, tinanggal mo siya doon sa sa dancing na yun na gusto mo, at binigay mo yung hilig niya sa arts and craft. Baka nahon. So definitely, yung Mona Lisa niya ngayon, ay hindi inapakan. Diba? Yung pala, yung strength niya. Yun yung strength niya. Yung pala. Na medyo na hindi mo nakita at first. Oo. Kasi alam mo, sa totoo lang, kunyari, for example, sa strength coaching, kunyari, nakita ko yung resulta mo, diba? Nag-test ka. Yung version of you, Jegs, na nakikita ko, ay yung version of you lang in the office. So, yun lang yun. Pero ikaw ang nakakaalam. But beyond, di ba? Oo, ikaw ang nakakaalam kung paano mo siya talaga nagagamit in real life. Ang nakikita ko lang is office. So, as your manager, ang role ko is to make sure na yung strength na yan lumabas in the office. Pero pwede mo siyang gamitin in real life na eksena. Kaya ang lesson learned namin dyan ng asawa ko, sabi, ay hindi pala. Ako lang kasi nagpilit. So, lesson learned ko. Pero sila nag-take na rin din ng exam? Ay, oo.
Nag-take na rin ng strengths coaching. Oo. Nakakatuwa. Pag, albawa si Let, gusto mo, pagka nakaipon ako, bigyan ko siya ng code. Kasi medyo may Kasi may malaking fresh. bagay din Maganda siya siya. sa married life eh. Oo, correct ka. Yung isa sa meron siya sa top 5 na strengths niya is discipline. Kaya pala, kapag sinabi niyang alas 5, nandyan na siya sa baba. Or sinabi ko, Dad, alam mo, kahapon, sabi ko, Dad, sundin mo ako ng 5:40. Ayan. 5:40. Hindi siya nagparamdam hanggang 5:39, nag-message, here na ako labas. Eh ako, parang in my mind, dahil hindi ka nagparamdam, siguro hindi ka nagmamadali. Di ba? So bumaba ako, lumabas ako, di 5:50, di ba? Tapos, Edi salubong na yung kilay. Pero hindi niya mapreno-preno yung sasakyan at mag-gas at preno kasi mahal ang gas. Ay, may rollback ngayon ha. Oo nga, magkano? Parang, hindi ko alam, 20 ba sa diesel? Pero sa 6? Pero kahit na ito yung nakakalungkot. any rollback is good. Ito nakakalungkot. May rollback nga, ubos, wala. Kanina magpapakarga sana ako. Ay, wala sir, naman. wala nang gas, walang laman. Oh my God. Pero pag may taas. madaming laman. Ang sakit sa bangs, di ba? Oh well. So yun. So anyways, yan. So meron siyang discipline. Kaya pala, ngayon nagigets ko na siya na kung bakit pag hindi na susunod, parang nadidiskarel siya. Nadidiskarel pati yung oras na parang nawawala, ganyan. And kasi that's how they operate. That's how they operate, discipline. Pag may parang kung sa 'di ba sa mga autism ko minsan, pag normal nilang nakikita ito may kahoy diyan, pagbalik nila na wala ng kahoy nagwawala sila. Correct. So parang ganun siya. I-clear mo. Parang ganun siya. So parang ganun siya pag nawala sa alignment yung kahoy, nagwawala siya. Hoy, si Diego yung nagbigay ng example, hindi ako. Pero that's how he wag mo ko damay. Pero that's how he operates. Parang kumbaga, doon siya, yun yung paraan niya, ganun siya mag-isip. So, isi-strengthen mo ngayon, or mas maintindihan mo na tuloy ang isang tao, bakit ganun siya? Kasi pala, yun, ganun mag-operate yung utak niya. Isa sa mga, na meron ng isa sa mga DJs natin na nakita ko is, yung intellect. So, nung nag-take ako ng course, ng Gallup Strengths Coach course, meron kaming isang classmate na merong intellect. Itong taong to ay napakatahimik. As in, hindi mo talaga introvert, parang I would say introvert siya. Tahimik lang siya kung kami nag-gather, nagtatawanan, nagkakwentuhan, ganun. Siya, okay na siya sa isang tabi. So, wala siya bakit kasi nagko-compute pala siya. Oo, kasi nagpa-process yung brain niya. Oo, kasi pala, yung mga taong ganyan, hindi na nila kailangan ng ibang tao para sumaya. Kasi sa utak pa lang nila, na-entertain na siya. Ay. Diba? At meron yung isa sa mga DJs natin ng ganun. Talaga? Oo! O, dyan lang kayo, wait lang. Oo. Ganun. Gaganon. Ang saya-saya. Ang saya-saya ng utak niya. Tapos ngayon, magigets mo parang, okay. Bakit ganun siya? So, it's really amazing. Wag niyong anuhin siya. Naglalaro ng tennis yan. Sa utak niya. Naglalaro siya ng tennis. Sa sarili niya palang naaliw na siya, di ba? Sa sobrang dami ng lalim ng iniisip niya, ganun. Meron kang isa, yung restorative. Ang taong may restorative ay yung taong mahilig sa problema. Kasi ito yung mga taong mahilig sa problema kasi gusto nilang isolve. Gusto nilang himay-himayin. O kaya pag may nabasag na, kunyari nasirang Lego, yung mga taong restorative na strength, ang automatic reaction nila is to rebuild it. So parang pag-aaralan mo na, ano ba yung, paano ba correct. To? Naalala ko lang nung bata ako, nung bata ako, may mga toy ako, talagang inaano ko, dinidismantle ko, tapos susubukan kong ibalik. Tapos pag hindi ko ibalik, tatago ko na sa ilalim ng Hindi, tsaka hanggang ngayon, 'di ba? Meron kang mga kwento sa tambalan segments natin in the past that may mga binili ka online na mga bagay-bagay para sa pagkumpuni ng whatever.
O kaya, Diba? kaya pala, ang dami kong mga Yun. bumibili ako ng mga pang soldering. Yan, ganyan. Kasi yun yung mga trip ninyo. So kung trip ng mga may intellect, yung aliw na aliw sila sa katalinuhan nila, sa utak pa lang nila, yung mga taong restorative, yun yung mga taong excited sila sa problema kasi masosolve, kasi they are problem solvers. So nagtatanong sila, anong problema dyan? Pala mo siya nagagalit asawa ko, ano ba yung mga tornilyo na pinagbibili? Hindi, basta dyan lang yan, magagamit ko yan. Oo, ganon. At meron ka ring ideation. Okay, so, may coaching session. I'm so happy. So, yung ideation, okay, yung mga taong may ideation, they have so many ideas. Sometimes, ang blind spot niyan is that, sa sobrang daming ideas, hindi na nila alam kung saan gagamitin. Kaya ko lang naalala kasi yung sabi ni Mrs. mo na merong mga torni-tornilyo, ganyan. Kasi sa utak mo, madami kang ideas na pwedeng kong paggamitan ng tornilyo. Ang ending kasi sa mga taong may ideation, usually madami silang tambak. Kasi sa utak nila, lahat ng mga kung ano-ano mga binili nila, yung mga naiisip nila, magagamit nila in the future, pero hindi pa nila nagagamit. Pero sa utak nila, magagamit Kung nila. minsan kasi parang instant siya yung paglakad mo biglang idea. Kaya ang sinasabi ko kay Mrs., pag naisip ako, i-note mo. Kasi hindi ko na ganyan. maalala mamaya Pero kung yan. di-strength ni Mrs. yung mag-note ng mga ganyan kasi mga bagay, kahit sabihin mo, hindi niya ino-note. Parang asawa ko, lagi niya sinasabi, kasi discipline. So, siya ang budget, kaya pala siya ang budget master. So, discipline. So, ito siya. Ito ang TF mo, ito ang ito ang pagkakaano-ano. Ako sabi niya, note mo yan in my mind. Ikaw na bahala dyan. Ikaw na bahala dyan. Strength mo yan. So, hindi ko yan ino-note. So, sabi ni Sue B, I have restorative and ideation sa top 5. O, parehas kayo. So, you can be two people with the same strengths, pero hindi ibig sabihin na parehas kayo. Magkaiba kayo. Kasi magkaiba kayo ng kinalakihan, magkaiba kayo ng sweldo, magkaiba kayo ng mga pinagdaanan. But it's a very, very, it's very nice. Ang dami nakarelate idealization. Baka individualization. Yan. Anong test po yan and saan po pwede i-take? Contact me. Ayan. As your kumikinang na strengths coach, Ayan. message me guys. Sabihin niyo po sa mga may-ari ng kumpanya. Sabihin niyo po sa HR. Kasi sobrang laking tulong po siya. Oo. Kasi it's really, para sa akin bukod sa it's really a big help for managers, it's mostly a big help for you as an individual. It will go beyond the walls of workplace ninyo. Hindi. Tsaka ayon sa pag-aaral talaga, yung quality of life, tsaka yung quality of how you deliver your work, mas tumataas talaga when you know your strengths. Yan. Ayan. Pwede po ba yan ipatest sa manager ko? Hirap na eh. Sige, i-suggest nyo sa HR, di ba? Suggest nyo. Tapos, pupunta ako sa company nyo, Yan. di ba? Ganon. So, malay nyo, di ba? May dahilan kung bakit napag-usapan itong bagay na to na pwede nating ilagay sa podcast. Tama. Lagay na natin sa podcast. Dami kasi nag-i-inquire. Saan sayang. po ba pwede mag-avail ng test? Sabi ni Peanuts Jam. Ayan. Ano pong test ulit? Secret. Message me. PM niyo po si Nicole Yala. PM niyo po ako. Tapos I hope that we could have that session. Alam niyo po, it's easy to take the test actually. Anyone can take the test, to be honest. Pero it takes somebody to explain it also. Correct. So kailangan niyo rin ng somebody who will guide you. Kaya ako nung binabasa ko, para maliban sa antok pa ako, wala pa ako, hindi ko pa nakabawi. Surface lang yung naiintindihan. Yes. Until now, di ba, nung ine-explain mo na, correct. Pala, Kasi ang thing talaga dyan, manggagaling din sa'yo yan eh. Manggagaling din sa'yo kasi ikaw yung may experience. Diba? Doon pumapasok yung coaching. Oo, doon mo na marirealize, kaya pala ginagawa ko yun. Oo, kaya pala ganito. Kaya ganun ako mag-behave. Correct, ganon. Kaya excited ako. Amazing po. Amazing siya. Excited ako kay Maratoni, promise. Oo. Ano bang strengths mo, Maratoni, Ayan. bukod sa pagtakbo? Oo. 'Di ba? Para maintindihan ko bakit siya ganun mag-operate. Yan. Ayan. O sabi ni Kalirugi, tama, masuggest nga sa amin. Yan. Perfecto. Para hindi ka na ambag sa character dev. Tsaka parang hindi ka na mabubwisit sa kasamahan mo sa trabaho pag nalaman mo yung ang strength niya pala is ganito. Pag lagi mo siyang inutusan, suyo nga nito, paki-note nga. Ayun sabi mo, di ba? Diba? Ako, halimbawa, sabihan mo ko ng yung sa asawa ko lagi, sinasabi niya, note mo nga Note mo to. Pareho kayo. No notes. Sabi ko, sige, i-note mo.
Tapos, bigla ko naalala, hindi nakalimutan ko. Di ba sabi ko, i-note mo? Di ba? Ganyan-ganyan yung sinabi niya sa akin yung isang araw. Nung hindi na rin yung RFID namin sa village. Tapos sabi niya, ako ginawa ko yung job ko ha. Sabi niya, ang gagawin nyo lang, ino-note. Sa akin lang naman siya nagre-refer. Ninyo niya, para kami lahat. Diba? Pero sa totoo lang, ako lang talaga. Kayong mga Nicoliala. Siguro, kaming mga Nicoliala. Ang dami niya diba? dyan Ang dami niyang kinausap, diba? Sabi niya, ay, ang gagawin mo lang is ino-note kung nagbayad na ba o hindi or kung kailan ba ang deadline. Parang ganon. Dahil disciplined, nainis. Kasi, alam niya, pasok sa banga yung bayad ng asok juice, ganyan. So, dapat hindi kami masasarahan ng RFID. Di ba? Pero ngayon, nakakatuwa. Ang galing. So, maraming si NC Delcon Anthony. Ako po, top 5 ko is Maximizer, ideation, intellection. Ayun, yung intellection yun. Belief and competition. Nice. Alam mo, meron tayong 2 DJ na nakita ko na merong belief. Ikaw, 3. 3 kayo. Belief. Ito yung mga taong grabe ang tindi ng core values. As in, they live by these core values. Diba? Ano yung maximizer? Dito no maximum level. Yun. Diba? To the maximum level. Ganyan. Basta, inquire po kayo. Ayan. So napaka-amazing lang napakalaking tulong pala nito pag nalaman mo yung strength mo. Kasi, sa sarili usually, mo. diba, gaya ng sabi ni Nicole na always, lagi tayo nagfo-focus doon sa wala sa atin. Sa weakness natin. Kasi, nagiging standard natin. Tinitingnan natin kung anong meron sa iba. Correct. Hindi natin nakikita yung strength natin. Yung pala dapat ang i-develop. At hindi lahat talaga thinking person at hindi ka mahinang nilalang. May mga Kung question hindi nga doon, go with the flow ka lang eh. May mga ganun. Maganda siya mga kabisyo. So yung test is napakasimple lang. Simple lang siya. Sobrang simple. Sabi ko nga dun sa isa nating PA, alam ko parang meron din siyang option to take it in Filipino. Kaya sabi ko, itry niya. Hindi ko rin kasi sure. Kasi para at kasi least, may mga language na gusto mo i-take pag piliin ka. Kasi parang nung nag-take ako nung test na yon, hindi ko na, parang automatic na sa akin yung English. You know? As an English speaking. English. Okay. US English. Pwede din British English. Correct. Diba? Basta it has to be English. Diba? Alam ko parang merong Filipino eh. Ganon. Ayun. Yun. So, yun mga kabisyo. It's very nice to know. At hindi ito personality tool. Ibig sabihin parang hindi siya ito yung personality. Kung magkaiba siya, magkaiba yung strengths saka personality. Yan. Sabi ni Delcon, alam ko yung test, pero sabi ni Mamo Nicole, secret daw, kaya shh. Hindi, anyone can take it, diba? Anyone can take it. That Clifton Strengths Assessment. May bayad nga lang po ito. Yun. So yung pag-process kasi yung pag-process yung importante. Kaya po para maintindihan mo siya. Kaya merong coach. Actually, tinanong ko yan. Di syempre, diba, doon na tayo sa paano ba ako kikita dito? So, isa yun sa mga tinanong ko. Sabi ko, paano kung halimbawa, matalino naman, kunwari may intellection, matalino, tas nakita niya naman yung interpretation, ano pang need niya for a coach? Tinanong ko yun doon sa coach namin eh. Tapos sabi niya, syempre kailangan mo pa rin ng coach kasi the coach will help you process it. Ganon. Meron pa ring dahilan. Hindi naman pwedeng nabasa mo lang tapos naintindihan mo. Ang problema kasi natin kung minsan may bias tayo sa sarili natin eh. Meron din. So dapat may other POV ka na walang bias. Ganon. So lahat yan na parang mentorship, mentoring, ganon din yan eh. Correct. Dapat may coach ka talaga, hindi ka yung on your own. Sino magsasabi sa'yo kung mali ka? Diba? So kailangan meron ding somebody. Kaya nga nung isang araw ba yun, nung kausap ko yung anak ko, parang sabi niya, hindi niya na daw, tungkol sa writing, si Princess, sabi namin, anong gusto mong i-take na klase sa summer? Tapos sabi niya, wala na, kasi gusto ko na lang magsulat. Sabi ko, di kailangan mo ng coach sa writing or teacher. Sabi niya, no, I just will write. Sabi ko, alam mo, the moment that you don't need a teacher or you don't need the coach is the start of your downfall. Agad!
Downfall agad. Totoo. Dapat you have someone to look up eh. Kailangan. Even nga, pag sinabi natin, ipasok natin yung Bible, may mga ano yan sila Meron pa ring tatanungan. Si Jesus Christ, kino-coach niya yung mga disciple. Pag nawala siya, andyan naman sila. So, importante yung coach. Correct. Even si Paul na almost nagsulat ng kumbaga parang ng ito na New yun Testament lahat. Oo. May coach din yun siya. Meron. So, So, ganun po ganun. kahalaga. Mhm. So, yun po yung sinasabi ko. Hire your kumikinang na strengths coach. Yeah. O siya, salamat na marami mga kabisyo sa pagtuto. Kaya may mga nagtatanong din, saan po pwede mag-avail ng test. Message nyo ako ha. Yan, message niyo po si Nicole kasi Yan. mas maganda po yan kung sabihin niyo po sa para hindi kayo gumastos Correct. sa mga boss ninyo sa Yan, company. correct. Ang boss ninyo ang dapat na magbayad. Oo, yan. Alam nyo po, hinintay ko po ma-approve ng boss ko to Oo. bago ko binigay sa mga Pero tao. do you take one-on-one session ba halimbawa? Oh, why not? O halimbawa sa family, dalawang Oo, mag-asawa lang. Pwede, Kasi diba? it will Hindi work. ako marriage counselor, strengths coach. Oh, it Always will work remember. doon sa sa may The problema dynamics din nila. sa dynamics para alam nyo lang kung anong iiwasan mo na mabubuisit kagaya nun. Disiplinado yung asawa niya. Iiwasan mo na yung laging malate kasi masisira yung araw niya. Masisira yung araw niya and ang effect nun sa akin, masisira din yung araw ko, Oo. di ba? So how do you and normally daw, partners, kaya interesado din ako malaman yung kay Let's, sa yung misis. Kasi normally, hindi siya tried, proven, and tested na talagang written. Normally, yung mga mag-partners, yung mga mag-asawa, magkaiba talaga. Kunyari, di ba number 2 ko is competition, si Ren, parang sa 30, kung may 38. Kung may 38, so ibig sabihin, hindi siya yung para magbida-bida. Wala! Siya yung tipo sa baril-barilan. Sige, barilin niyo na po barilin ako. Okay lang, hayaan mo na silang sumikat. Lagi, ganyan yan siya. Parang, hayaan mo siya. Sana, ibigay mo na yan sa kaya. Ako kasi yung, hindi. Kaya ko pa naman Ganon. Kasi, yun nga, doon ako nag-ooperate based on competition. Ganon. So, good din to sa mga sa marriage. Hindi siya marriage Counseling, about counseling. So, parang strengths-based siya. may iwasan nyo lang kung saan kayo magkakaroon ng friction. True. Diba? Kumbaga, kahit pa paano Ang galing. magkakaroon kayo ng proper understanding of each other. Na kaya pala siya ganito kasi yung strength niya ay ito. Oo. So parang hindi mo siya halimbawa, hindi mo pagkakatiwalaan yung asawa mo na magbayad ng Meralco bills kasi Oo, kasi hindi alam niya mo, strength yun. Diba? Sino ang hahawak ng budget? Yan Oo. yung pinaka-importante. Correct. Kaya kami Pag nakita nyo yun early, di ba? Oo. Diba? Hindi yung ang daming problema masasolve agad. Correct. Oo. Diba? Ayan. Kung kunyari sa opisina, binigay mo yung budgeting sa isang taong zero discipline. Oo, yan. Tapos nagtataka ka bakit Oo. laging late yung pag-submit ng, kunyari, liquidation Oo, okay or lang whatever. kung may mga taong umaamin na, hindi ko kasi strength yan. Kagaya, Oo. for example, si Sir Jan, hindi kasi ako marunong sa office Correct. works, pero dito ilagay Alam mo ko ako, yun, diba? correct. May mga taong binabi, hindi, ako na po bahala Ako dyan. na yan. Pero pagdating na, hindi niya pala alam. Oh, 'di ba? Parang katulad ng there was a time, Jegs, na ayoko talaga alamin kung paano gumawa ng deck, PowerPoint, Canva, ganyan. Tapos na-realize ko pag nag-attend ako ng mga meetings, mga kanya-kanya sila. Tapos na-realize ko dahil pinapagawa ko lang sa iba, sa PA or kung sinong staff, 'di ba? Yung deck. Hindi siya yung gusto ko talaga. Tapos parang hindi siya panglaban. Correct. So dahil, number 2, strength is competition, yun yung naging springboard. Nag-umpisa lahat to sa word na springboard. Yun yung springboard ko or drive para alamin paano gumawa na maayos. 'Di ba? Yun eh. Sa akin din, nung nag-start ako ng preaching, pinapagawa ko pa doon sa kapatid ni Let. Sabi ko, hindi siya lumalabas doon kasi may Na timing according Pag sa'yo. salita mo, pag click mo, lalabas yung ganito. Correct. So, inaral ko rin din. So, yun. Iba pa rin din pag makita mo talaga yung Yung strength. gawa. Yung diba? gawa. And I think that's also the maximizer in you. I think may maximizer kayo. Na kasi ang taong may maximizer ay yung taong gusto niya. Ito talaga, literal, to the maximum level. So, kung meron silang gustong gawin na isang bagay, dapat gawin it to the highest level. Parang ganun. So, kung makikita mo na ang na-produce ay hindi ganon sa gusto mo, yun yung magiging springboard mo kung bakit aralin ko siya. Kasi gusto ko to the maximum level according to my standards. Parang this is me. Yes. Ayan, Ganon. Ang galing. Ganyan. Talitalinuhan. Para maiba naman. So, contact your kumikinang na strengths coach, Nicole Nicole Liala. PM now. Bye! Bye!
Metro's number one, Love Radio. Basic!